Gospel sa mga taga-Korinto. Anong sinasabi? The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And, ano sabi niyo? Hindi ako yung sinasabi yun, di ba? No. Tingnan niyo, parehas lang. Pero nakikita niyo ba yung pagbabago? Ano po yung pagbabago? The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit being with all of you. Ano po yung nagbago? Walo lang ang nakatingin. Gutom na nga itong mga ito. Diba? May nagbago din po ba? Ang nakalagay, fellowship. Diba? We define fellowship in top 10 of our old version ng ating CLB. Sino yung nag-CLB bago version 2.0? Lahat kayo yung sa luma. Yung 14 na session. 12 lang ba? Talaga, 13 may orientation. Diba? 14 kasi may Lord's Day. Alam mo, paborito ko yung CLB niya pag may nag-iimbita sa akin. Tinatanong sa akin, Tito Willie, ano gusto mo ito? Saan? Sa CLB. Top number 14. Ba? Kain lang tayo dun. Kunting kanta, kain, kakabayan yung rumah. So ano sinasabi? It refers to everything that Christians do together. It is a concretization of a spiritual reality that we are brothers and sisters belonging to one family. Pagpapatunay na tayo ay kasama sa isang pamilya. Sabi nga, we do not become Christians by ourselves. We need the support of others. We need their wisdom and strength. We can experience Christian fellowship through worship in liturgies, prayer meetings, conferences, teachings, etc. We can experience Christian fellowship in couples for Christ. Tandaan niyo po ha, ito po yung version ng top 10. Tingnan niyo naman yung version ng 2.0. Fellowship is not socialization alone. Kasi pag pinag-usapan yung fellowship, a lot of us, kahit ako, nung kapapasok namin sa Couples for Christ in 1983, kita nyo, ilang dekada na, 4 na dekada na ako rin. Kalahati po ng taon namin, dito namin dinugod sa Couples for Christ. So, you could just imagine, noong pag sinabi, bro, fellowship tayo. Alam niyo na, di ba? Yung iba sa inyo dyan, aminin. Pag sinabing fellowship, mabuting usapan lang yan. Tama o tama? Payag din natin. Mabuting usapan. Pero sinasabi, it means allowing us to grow together in our relationship in Christ as members of a faith community. Nakita nyo? Allowing us to grow together. Just imagine, yung household, ito po, simulan pumasok kayo in this community hanggang ngayon, ito po yung dahilan, kaya kayo bumabalik-balik. Tama? Ito yung dahilan, kaya tayo, nandito pa hanggang ngayon. Kaya tumibay yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung mga katabi mong yan, hindi lang basta kapatid ang turing mo dyan. More than that. Amen? Amen. Huwag kayo yung pagkasabi. Every week, nagkikita kayo sa household. Yung araw kasi, yung nagsisimula namin, weekly meeting. Then yun, twice a month na lang. Nakukuha niyo pang magdahilan. Mag-isipin. Huwag ina mo. Nakukuha niyo pa.
Ano sinasabi ko sa ating statutes? Couples for Christ throughout the world is one unified world with unity of vision and mission. Pakinggan niyo mga, it is one family related si to Mark, mutual love, respect, and unity of heart pangangkin ko and mga seaman mind. din. It is one army Ito, seaman ko, working tenaciously to establish and spread the Lord's dominion on earth. Siya yung Isa lang mga kapatid. Panginoon. Unified Siya ang sinagip doon work sa, with unity, sa laod. vision, and mission. Sipin. Nakita niyo pa Ilang araw ka doon? United Sa tubig. 48 work days of di the eh. Holy Spirit. It is to 48 live hours, out no? one culture. 48 hours The sa laod. culture that transcends national, Lutaw-lutaw lang siya. racial, and social Yeah. difference. Kahit saan po kayo magpunta. Simula sa dulo ng Luzon hanggang sa dulo ng Mindanao. And even in Asia, in Europe, in the Americas, in Oceania, iisa lang po ang pinag-uusapan. Iisa lang. It is one body, salamat sa Israel. Diba? Uniformity. CNC groups throughout the world are to be distinguishable in any part of the world by any member. Alam niyo, minsan kahit nga hindi kayo mga t-shirt ng mga This is accomplished by alam na agad uniformity nila in na the member most kayo important ng elements sa paano parang? that make a group Sa paano parang? a part of a worldwide CFC family. Kasi, tingnan nyo, kahapon naglalakad ako, galing po ako sa grocery. We are Yung dalawang parehas ko sa harapan ko, nag-uusap. Nag-uusap. Eh, hindi ako makadala sa kanila dahil ang bagal lumakad. Eh, habang nag-uusap, yung mga salita nila, may karugtong tinatapos sa PI. Eh, hindi ako makaraan kasi ang liit-liit lang yung tataanan, tapos ang bagal nito. Nagkikwentuhan lang kung ha. Sa Couples for Christ po, pag nag-uusap kayo, ganun din. Diba? Pagkakaiba. Minsan, alam mo na agad na hindi taga-community na sa harapan ko eh. Dahil naman Couples for Christ, pag nag-uusap, ano yung sabi mo kanina? Lambing. No? May lambing. Diba? Pag tinawag yung asawa, diba? May lambing. Totoo yun. Pag tinatawag may lambing, paano nyo sinasabi na andyan si Satanas? Paano nyo sinasabi? Ano sabi niya? Di ba ano sabi niyo? Taning. Taning. Umalis ka dyan, taning. Andyan si taning. Taning, oh. Hello, yan, si Sister Ann. Parang may lambing. Kasi ang pangalan niya, Satanas eh. Eh tapos tinawag niyo sa nickname. Taning. Taning. Kailan natin talaga siya? Taning. Diba? Tinatawag ko yun. Ay, ano ba kailangan? Di ba paggaling ka sa asawa mo? Ako tinatawag ko, Wilfredo! Eh, pag may lambing, ay, Wilfredo. Diba? Kung ganun siya naman eh. Kaya, alam mo kaagad, yung Couples for Christ, yung family ministries, yung mga handmaids, yung mga servants, yung SMC, YMC, at saka Kids for Christ, malumanay magsalita. Tama o wasto? Parang yung mga doon, ayaw eh. Yun yung mga totoo, manobra. Yeah. Okay, di ba? Yung CFC, adopt the same formation program for the first year of membership. Iisa lang ang pinag-uusapan natin dyan. Place all members into household that meet weekly for mutual support and formation. Alam niyo po, sa totoo lang, kaya po kami siguro nandito pa ngayon dahil po sa household. Dahil po sa household. Hindi po kami nawalan ng household. Kahit nga nasa mission kami, we make it a point to attend the household
through Zoom. Alam niyo po si Kuya nung nandoon kami sa ano, di ba? Nasa Israel kami, magkasama kami ni Lawrence. Nag-household din sila dito sa Maynila. Akala ko libre na kami, sabi ni Lawrence sa akin, dito may household tayo. Ay, okay. So, hindi na kami nagpunta sa Galilee. May household. Diba? Adopt similar pastoral leadership structures which evolve as the CFC group grows. Foster the same charismatic spirituality. Next, natin. In our statutes, 7.22, sabi ko dito, concretely, CFC groups are expected to do the following. Iisa lang, bear the name, Corpus for Christ. Kaya nakita niyo yung mga t-shirt niyo, nakalagay, CFC, di ba? Adopt the same logo, adopt the same statement of mission and philosophy, the same covenant. Makanan nila. Dala-dala niyo po ba yung mga covenant card niyo? Totoo? Sino yung nakaiwan sa bahay? Yun, totoo na. Ayos. Diba? Yan yun eh, covenant. Diba? Adopt the same initiation course into CFC, which is the Christian Life Program. Next. Diba? Pare-parehas lang. Kaya kasi masabi sa atin ni Pope Benedict XVI, sabi niya, communion is this life of fellowship with God and with one another. Nakita nyo, a life of fellowship with God. Hindi lang basta-basta sa bawat isa sa atin, kung hindi, Communion with is this God. life of fellowship with God. Kaya yung household, ang tawag dyan, household prayer meeting. Household Tama? prayer meeting. Kaya umaatin tayo dyan, magdadasal tayo. At kanino tayo magdadasal? Sa ating Panginoong Diyos. O kaya naman, kaya na kayo umaatin ng household dahil yung host, masarap magluto. Pero dito sa Focus for Christ, in our 40 plus years in Focus for Christ, alam tayo kung sino yung religiously umaattend ng household. At saka yung mga hindi umaattend ng household. Tingnan niyo yung mga magabi niyo. Pag medyo may mga naman yan, umaattend ng household niya. Yung mga payan, binihiyan ng laki ng household niya. Yung mga namumutang pisngi. Di ba? Yung mga namumutang pisngi, yan yung kumain na nagkulbi pa. Nadali ka, nadali. Ano? Nakalimutan niyo yung mundo mo. Nag-uusapan natin yung pagkain. Di ba? Di ba? Yung mga mahilig kay Sharon. Pero hindi ko po ngayon si Sharon. Daos na po si Sharon, si David na. Alam niyo si David? Bakit ako mahilig na? Yun si Sharon. Diba? Wherever communion with God, which is communion with the Father, the Son, and the Holy Spirit is destroyed, sabi the root and source of our communion with one another is destroyed. Pag wala yung Panginoon, mga kapatid, diba? Pag wala yung Panginoon, yan yung ano yan, very, sabi nga, madaling mabasa. Kasi wala yung Panginoon. Dahil kaya nga ang tawag dyan, prayer meeting, hindi eating meeting. Ikitig ka sa kulang. Next, di ba? Kung sabi, and wherever we do not need communion among ourselves, communion with the Trinitarian God is not alive and true either, as we have heard. Yan po. Kaya dito sa Focus for Christ, nakita niya, walang nag-iisa. No one sa Lord. Walang nag-iisa. Ano tawag dyan? No?
Anong tawag dyan? Walang iisa. Yung araw ko sa Philippines, meron kaming course, yung parenting. Ayaw kong tagalogin. Kasi pag tinagalog ko, ayan yung nag-iisa. Magulang. Magulang. Walang hindi nakikiisa. There is no one who does not participate. Kaya sabay-sabay po tayo. In Couples for Christ, walang nag-iisa. In Couples for Christ, Walang nag-iisa. in Couples for Christ, Walang hindi nag-iisa. yan. Tingnan niyo yung sinasabi ni Cardinal Tagle. A community is defined by the quality of presence among the members of a group. We have the birth of a community when the members in a group make the decision and commitment to give the gift of a caring presence to one another. Kita niyo, the gift of a caring presence to one another. Kapatid, mahalaga po yung inyong presensya sa household natin. Hindi po kayo baliwala. Kailangan po natin kayo para maramdaman nyo, makuha natin yung gift, yung inyong presensya, caring presence. Kaya nga ba, yung CFC team natin 2026, what we have seen and heard, we announce to you also. So that you will join with us in the fellowship that we have with the Father and with the Son, Jesus Christ. We write this in order that our joy may be complete. Tingnan mo, sinasabi, what we have seen and heard, we announce to you also. Sige mo lang po, panayang kuya mo. Diba? What we have seen and heard, we announce to you also. Kaya nga ngayong hapon na ito, pag-uusapan natin ng buong buo, yung fellowship. Ano nakalagay dyan? Letter F, forming families of faith. Diba? Yan po yung sinasabi. Balik na tayo, mga family. Letter E is expand the nation. The first L is leave a legacy. The second one, love more. Letter O is operationalize good and godly governance. W is witness to families and the world. Strengthen the poor. H is holiness in daily life. I is integrate faith into culture. And lastly, prepare the next generation. Umpisahan po natin, forming families of Christ. Diba? Actually, ang nag-form po nito, kaya nilagay sa unahan, Jesus, forming families of Christ. Next. Diba? Nakita po natin yung gano'n. Yung mga cohorts, yung mga kids for Christ, yung mga youth for Christ, and yung mga seniors for Christ. Forming families of faith. But enriching CFC families by implementing relevant and integrated family faith formation, including topics forming consciousness and conscience on heart-body issues. Pinag-uusapan. Sabi nga, like Joshua, our families declare with conviction. Joshua 24:15. Diba? As for me and my household, we will serve the Lord. Kanina pinaliwanag sa akin yan ni Papa. Diba? Yung buong pamilya niya, nasa focus for Christ. Diba? Year-on-year group in family attendance at CFC and family ministry activities. Nalalapit na naman po mga kapatid, yung TW ng West A and West B. Tama? Sino-sino ang nakapag-rehistro na? Taas ang kamay. Yan. Sasabi. Kanina pinukit dito, 4,000 yung ngayon, tapos 10. Eh, yung service dito, diba? Sa West A, ilan yung atin? Taas ang kamay ng mga taga West A, ilan ang atin? Tingnan mo. Yan po yung mga atin sa inyo. Sa West B,
Alam mo yung pakakasan ko yun dahil nandiyan yung mga sektor rito. Yung papakita lang na yun. Bayag ka kayo? Oh, come on. Okay, ha? Hindi sinisipulutan natin, di ba? Atin, di ba? At elders at CFC and family ministries. Sa susunod na linggo, yung mga servants of the Lord nandun sa Lucias. Tama? Aatin daw yung mga servants, nandun lang sila sa labas. Di ba? Pinararapon yung mga kotse nyo. Diba? Assembly's council defense is achieved by 2030 through focused family innovation. Hindi nyo malapansin, 2030 nakalagay. 2026 lang na yun. Alam niyo po ba yung team natin? Yung Mensa Christi. Yung team natin yung in the one we are one. Yan po yung simula dadalhin natin until we celebrate on 2030 the 50th anniversary of Couples for Christ. Ngayon naiintindihan nyo kung bakit in the one we are one. 46 ngayon taon na to, dadating tayo sa 2030 50th anniversary. Golden. Kailangan sa Couples for Christ, ano? Ito mo tayo. Sa Couples for Christ, sa Couples for Christ, higit sa lahat, sa Couples for Christ, Isa. yung iisa. Hindi na. 5 taon, kailangan makikiisa tayo. Mga kapatid, kaya sinasabi, achieve by 2030. Diba? By 2030, leaders increasingly conduct family household gatherings that incorporate CFC's stance on hot-button issues. Yung mga elders natin yan, yung mga leaders natin. Family members' participation in parish service is expanded by 2030, ensuring more members are actively engaged in the life of the church. Diba? Karamihan sa atin nagsiserve as lay ministers. Sino po yung mga lay ministers dito? Yan. Yung nagsiserve as yung mga ano yan, CWL. Yung mga ladies of the altar. Yan. Yung mga lectors and commentators. Yung mga sakristan. Wala na ako. Malalaki na kayo kasi wala na sakristan. So yung po yun, no? Magsiserve tayo lahat. Diba? Punta po tayo sa susunod, letter E. Expand the mission. Nakita nyo. Expanding the mission means, diba? Establish the presence of CFC in new countries and territories. Alam niyo po, 3 weeks ago, nagkita po ako Okay guys, thank you so much guys. Kinausap ko ako ng regional head, sabi niya sa akin, kapatid ng missionary, may isang bansa dito na God bless kailangan you ng all. missionary.